Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jen Agner at welcome po sa aking Day 11 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. Para po sa ating series about anatomy of sin and temptation at ang topic po natin ngayong araw, August 7, 2024 ay Kill Sin or It Will Kill You. At ang scripture po natin ngayong araw ay Mark 7 verse 21 to 23. For from within out of the heart of man come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. All these evil things come from within and they defile a person. Sa Tagalog version naman po, Marcos 7 verse 21 to 23, sapagkat mula sa loob, sa puso ng tao, lumalabas ang masamang pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw, pagpaslang, ang pangangalunya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan ay lahat ng masamang bagay na ito ay sa loob nagmumula at nagpaparumi sa tao. Teaching number 1. The heart is a mega factor of sins. Ang puso daw po natin ay ang pagawaan o nanggagaling ang ating mga kasalanan. Sabi nga sa ating scripture verse 21, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masamang pag-iisip. Teaching number 2, we cannot blame others for our own sins. Pag tayo ay nagkasala, di natin pwedeng sisihin ang ibang tao kasi sa atin tayo o ating galing yung mga salita o pag-iisip na yon o desisyon natin na yon. At responsibilidad natin ang pagkakasala na yon. Sabi nga, galing sa puso ng tao ang mga pagkakasala. So, teaching number 3, God holds us responsible for our own sin. Ang ating Diyos ay tinitignan tayo kung tayo ba ay responsable o accountable sa ating pagkakasala. Application number 1, do not let the seed of sin germinate, take root, and grow. Sabi po dito na lahat daw po tayo ay may buto ng kasalanan sa ating mga puso. Huwag po nating hayaang mag-germinate o magsimulang tumubo o mag-ugat at lumago ang mga kasalanan na yun. The application number 2, kill sin before it kills you. Sabi po dito na patayin o putulin na natin ang kasalanan bago pa tayo ang mapatay nito o masakop nito sa ating mga pagkatao o sa ating puso. Application number 3, depend on the power of Holy Spirit. Sabi po dito na lahat tayo may buto ng kasalanan sa ating puso at ang tanging makakapag-alis o magpapatay sa ating mga kasalanan na yun ay ang Holy Spirit. Ang power ng Holy Spirit ay siyang pangdepensa natin sa mga kasalanan at pagputol sa mga kasalanan na patubo pa lamang. Discussion. How do Jesus' teachings about sin help us take responsibility for our own sins? Ano po answer? God is teaching us that regarding sin, circumstances offer us little assistance when under God's judgment. Should a situation that invites sin arise, it is our responsibility to exercise faith and control ourselves, remaining in alignment with God's
righteousness. Ayun lamang po ngayong araw. Maraming salamat po. God bless.